Galit na galit si Alexis nang malamang tinakasan siya ng babaeng mapapangasawa. Kahit naman sana arranged marriage ang nangyari, pero dapat may isang salita ang kabilang panig. After all, hindi naman siya ang may gusto ng kasalang ito, kundi ang pamilya ng babae. Sigurado, mag-isa siyang maliligo ng kahihiyan pagkatapos ng araw na ito. At ang magiging headline, gwapong bilyonaryong pinag-aagawan ng mga babae, hindi sinipot ng bride sa araw ng kaniyang kasal. Maiisip pa lang ni Alexis na mangyari iyon. Kumukulo ng dugo niya. Pawis na pawis si Sandara habang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Hawak niya ang isang basong buko juice at panakanaka niya itong iniinom habang patuloy sa paglalakad. Kusang huminto ang kanyang mga paa sa paghakbang ng matapat sa malaking simbahan. Wow! May kasalan sa isip niya. Gusto sana niyang sumilip sa loob, pero kaagad na nagbago ang isip niya. At baka mapagkamalan pa siyang masamang tao. Base kasi sa nakita niyang ayos sa paligid, hindi ordinaryo ang taong ikakasal. Nagmamadali siyang umalis. Bago pa siya mapansin ng mga tao na noon ay parang abala at mga aligaga. Hey you! Mukhang siya ang tinatawag. Patay! Lagot ka ngayon, Sandara. Baka kasalanan ang tumayo sandali sa tapat ng simbahan. Mas binilisan pa niya ang kanyang mga hakbang para makalayo kaagad sa lugar. Nagulat na lang siya nang may humawak sa braso niya. Sa pilitan siyang isinasakay sa isang malaking van. Sorry po. Maniwala kayo. Hindi ko po alam na bawal palang tumayo sa labas ng simbahan. Parang awa niyo na po. Marami pa po akong mga kapatid na binubuhay. At ang nanay ko po, may sakit pa. Ang tatay ko naman sumasa kabilang bahay na. Muling pagmamakaawa ng babae. Ngunit tila ba walang naririnig ang mga ito. Sandali, ano ito? Nagtataka siya kung bakit siya inaayusan. Habang inaayusan, patuloy pa rin siya sa pagtatanong. Ngunit wala man lang ni isa na nag-abalang sagutin siya. Hindi kaya mga sindikato ang mga taong ito? Aayusan mo na siya bago ibenta para maipagbili ng mas malaking halaga. Kinakabang isip niya. Pero paano na ang nanay niyang may sakit? Ano na lang ang kakainin ng mga kapatid niyang maliliit pa? Walang tigil sa pagmamakaawa si Sandara habang patuloy na inaayusan. Please ma'am, huwag po kayong umiyak. Masisira ang makeup niyo. Pakiusap ng isang babaeng nag-aayos sa kanyang mukha. Akala niya mga pipi ang mga ito. Namamaos na kasi siya sa kakasalita, pero wala man lang ni isang sumagot sa kanya. Tapos ngayon, eto, matuwid pala kung magsalita ang mga ito. Ang tagal naman. Asa na? Wala pa ba? Tanong ng isa sa mga babae na nag-ayos sa kanya. Anong wala pa kaya ang sinasabi ng babaeng ito? Ang tao kayang bibili sa kanya ang inaantay ng mga ito? Tanong niya sa kanyang isip. Nandito na. At biglang bumukas ang pinto. At ipinasok ang isang malaking box. Hindi siya makapaniwala. It's a wedding gown. Ano ito? Tanong ng babae na mas lalo pang nagpapagulo sa isip niya. Kung ano man ang binabalak ng mga ito, titiyakin niyang hindi ito magtatagumpay. Isa lang ang ninanais niyang mangyari ngayon. Tatakbo siyang mabilis sa oras na lalapat ang mga paa niya sa lupa. Kaya naman, nagpaubaya na lang si Sandara. Wala naman siyang magawa. Sa dami ba naman ng mga taong tila mga bouncer sa laki ng mga katawan? Makakapalag pa kaya siya? Bulong niya sa kanyang isip. Matapos ang halos kalahating oras, eto na. Tapos na siyang na-make-upan at nabihisa na rin. Okay,
Let's go down. Wika ng isa sa mga babae na nagpatiuna na sa pagbaba ng sasakyan. Palingalinga pa si Sandara. Humanap siya ng magandang tempo para makatakbo. Ngunit hindi umaayon sa kanya ang pagkakataon dahil ang mga taong malalaki ang katawan nakabuntot pa rin sa kanya. Oh my God! Makikita pa kaya niya ang mama niya at mga kapatid? Sa isip niya, papaano na kaya ang mga ito kung mawawala na siya sa mundo? Tanong niya sa isip habang dahan-dahan lang siyang patuloy sa paghakbang patungo sa altar ng simbahan. Habang tuwang-tuwa naman ang mga taong naroroon. Hanggang sa mga sandaling iyon, gusto pa ring maniwala ni Sandara na panaginip lang ang lahat ng ito. Sapul sa kanyang mga mata ang bulto ng isang lalaking gwapong-gwapo sa suot niyang tuxedo. Nakilala niya ang lalaking ito ang humatak sa kanya kanina. Finally, nag-gets na rin ni Sandara. Magiging instant wife pala siya ng lalaking ito. Anong kalukuhan ito? Kunot noo siyang nakatitig sa lalaking may malawak na mga ngiti. Let's talk after the wedding ceremony. Pabulong na salita ng lalaki, sabay kindat sa kanya. Aaminin niyang gwapo ang lalaking ito, pero hindi naman makatwiran na basta na lang siya manghatak ng babae sa tabi-tabi para pakasalan kaagad ng ganon-ganon lang. Akalain mong umalis siya para maghanap ng trabaho tapos uwi siyang kasal na? Papaano niya ipapaliwanag sa nanay niya ito? Babayaran kita sa perwes yung ginawa ko sa'yo. Pero kailangan mong paninindigan ang pagiging asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Nautal na wika niya. You will live in my house for the meantime na mainit pa ang issue about our wedding. Don't worry. Maghiwalay din tayo after a year. Paliwanag ng lalaki. Basta, act like a good wife habang mag-asawa pa tayo sa mata ng mga tao. Kaagad na nagligpit si Sandara pagkarating niya sa kanilang bahay. Sasama daw siya sa boss niya sa isang business trip. Paalam niya sa kanyang nanay. Hindi pa niya masasabi ang totoong nangyari. Saka pa siya magpapaliwanag pagkabalik niya galing bakasyon. Plano niyang ipapagamot ang nanay niya pagka-uwi niya. Sobra-sobra ang perang ibinayad ni Alexei sa kanya na pati pag-aaral ng mga kapatid niya, secure na hanggang college. At yun, ang ikinatutuwa ni Sandara. Kung ano man ang kinahinatnan nito, bahala na si Lord. Anyway, basta para sa pamilya niya, ayos lang kahit siya ang magdurusa. Lumipas pang ilang mga buwan. Mukhang satisfied naman si Alexei sa buhay na kasama si Sandara. Talagang ginampanan ni Sandara ang papel bilang asawa ng mayamang si Alexis Miranda. Siyempre, sa laki ba naman ang halaga na ibinayad ni Alexis sa kanya, nakakahiya naman kung magtinamad siya. Dahil sa perang iyon, gumaling ang nanay niya at nakabili pa sila ng maliit na bahay para sa kanilang mag-iina. So bilang pagtanaw ng utang na loob sa lalaki, aalagaan niya ito at gagampanan ang pangangailangan ng lalaki bilang asawa. Ilang buwan na lang matapos na rin ang pagpapanggap nila. Babalik na sila sa kani-kanilang buhay na nakasanayan. Kaya naman, ngayon pa lang, inihanda na ni Sandara ang sarili. Ang araw na pinag-usapan nilang dalawa, ngayon dumating na. Umuwi na si Sandara sa kaniyang pamilya, baon ang magandang alaala sa piling ni Alexis na naging pansamantala niyang asawa. Sobrang sakit na para bang pinagpupunit-punit ng pira-piraso ang kanyang puso. Kaya mo ito, Sandara. Ikaw pa? Makakalimutan mo rin siya paglipas ng panahon, pag-aamo niya sa kanyang sarili. Samantala, halos masiraan na ng bait si Alexis mula nung mawala si Sandara sa piling niya. May something sa babae na yun na hindi niya mahanap sa iba.
Kung kaya, nagpasya siyang sunduin ng asawa. Kailangan niya ito. Kailangan niya ito sa kanyang bahay at sa kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, buong lakas na loob na humarap si Alexis sa nanay ni Sandara para hingin ang pahintulot ng Ale. Gusto niyang pakasalan si Sandara bilang si Sandara at wala ng iba.